Magandang hapon. Ngayon papakita ko sa inyo kung paano ah, connect ng tatlong gadget, which ito gamit namin to sa project sa project ko na kung saan magkakaroon ng isang automatic open ng fish pond gate. Ito sana meron pa tong SIM 800L na kung saan this is the GSM module. Ito yung magti-trigger dito sa servo motor para magbukas siya using the reply of the owner. Saka ito naman yung magti-trigger sa GSM para mag-send ng message sa owner ng fish pond kung malalim na o mababaw ang tubig. Ito yung tinatawag na ultrasonic servo motor, GSM module, and then ito yung ating breadboard. So ngayon malfunction itong SIM 800L. So ang gagamitin muna natin, we're going to test this ultrasonic HC SR04 dito sa Tower Pro na servo motor na NG96R. Dito natin siya i-connect sa Arduino Uno, and then ang Tower Pro na to na servo motor, gagamit tayo ng external power na kung saan kinonvert ko na to from 5 to 8 volts. Dito kukuha ng source of power itong si servo motor. So let's start. Ito yung breadboard. Dito natin i-connect ang mga jumper wires natin. Ay tuturo natin kung paano. So first, gagawin natin, we're going to connect the servo motor sa ating source of power source. So hanapin natin itong black or brown, yung brown, ito yung ground, ito naman red is the power, ito namang orange siya yung magko-connect sa DG pin ng Arduino board. So hahanapin natin, hanap tayo ng pang power, connect lang natin to dito sa gitna, yan. Tapos kuha tayo ng pang ground, kahit ano namang kulay pwede, basta wag ka lang magkamali ng saksak. Okay, black dito sa ground, tapos sa orange pwede nang gamitin natin itong jumper na dilaw. Okay, saksak natin dito. Okay, meron na tayo. Okay na itong tatlo. So meaning pwede na itong isaksak sa breadboard. Pero bago yan, dito muna tayo sa ultrasonic. Sa ultrasonic meron siyang apat na pin. BCC, the power. Pangalawa itong trigger pin. Pangatlo itong eco pin. Pang-apat itong ground. So kailangan lagyan din natin siya ng mga jumper wire. So first, itong trigger pin gawin nating orange. Lagay natin. Ito namang eco pin is yellow sa gitna. Okay, wait lang. Tapos itong brown gawin nating ground. Tapos yung sa power ng ultrasonic is ano ba? Mayroon ba rito? Ano ba maganda? Wait, hanap tayo ng isa pang wire. Wala na. Ito. Okay na itong white. Okay. So, ayan. May nakadugtong ng mga jumper wire sa ultrasonic, which is siya magme-measure ng water level. At ito naman servo motor ang magbubukas ng gate. Ang Arduino, dito natin i-upload yung lahat ng code or yung code na gagamitin natin in order to function this Arduino and also ultrasonic. Ngayon, itong breadboard, siya ang gagamitin natin pinaka mainboard para mag-connect ang apat na to from the sources, the ultrasonic, servo motor, and Arduino. So, lalagay natin muna
itong red, which is the power source, the positive power, lalagay natin dito sa plus sign ng Arduino. At ito namang ground dito naman sa kabila, sa blue. Titingnan nyo yan, yung blue is the negative, or the ground is the red, the positive. Dapat dito rin nakalagay, kasi kapag nagkahalo yan, uusok yan. So ano nang gagawin natin? Next is the connections of this Arduino. So hanapin natin yung power ng Arduino. The power of Arduino is this red. So kailangan magkatabi sila rito ni power source. Ayan, tabi mo siya. Saka dapat itong si ground, dapat nasa ground din. Sa ground ni servo motor, dapat nasa ground din ng power source. Okay. Itong kulay dilaw, i-connect natin kay Arduino board sa digipin na number 7. Okay. Yan, 7, 6, 5, 4, 3. So, dito natin siya ilalagay sa number 7. Okay? Pero, kung inyong napapansin, pwedeng gumalaw na tong Arduino just because meron na kasi itong code sa loob. Trinay ko na to kanina, pero ngayon hindi pa nagalaw. Pero mamaya gagalaw yan. So, next, dito na tayo sa ultrasonic. Ultrasonic, meron siyang 4 na pin. Sabi ko kanina sabi ko meron siyang power, trigger pin, echo pin, and ground. Ito yung trigger pin, orange. Yellow is the echo pin. Ilalagay natin siya dito sa ang echo pin. Itong echo pin, ilalagay natin siya sa number 8. Echo pin, dilaw. Ito yung number 8. Ito. Ayan, nagalaw-galaw na kasi meron na kasing program yan. Pero para hindi muna siya gumalaw, pwede nating alisin muna itong power. Ayan, ito dito. Ayan. Ngayon, ang trigger pin naman sa number 9. Lagyan natin sa 9. Ayan. 9. Tingnan natin para makita natin masyado. Ayan, 9. This is the number 9. Ayan. 8, 9, 7. So, ito namang ground. Dito natin sa ground, dalawa ang ground ng Arduino, yung GND na yan. So, ilalagay natin dito ang ground. Dito lang sa pinaka baba. Ground. Yan, ground. Ito. Okay. So, the power, itong ultrasonic, yung power source niya, kukuha siya ng power source sa Arduino, dapat nakalagay siya sa 5 volts. Yan. 5 volts. Ayun, mali. 3 volts yun. Ito dito tayo sa 5 volts. Dalawa ang power source ng Arduino. 5 volts and 3.5 3.3 volts. Ayan. Okay na sa ultrasonic. Ground, yung digital pin niya is nasa 7. Itong ano natin is okay na rin. Itong ano yan, servo motor. So, maglalagay ulit tayo ng ground for ground nino. Ground for dito tayo. Kaninong ground ang kulang? Kaninong ground? Ground nino. Ground ni motherboard to Arduino. Ni breadboard. Kuha tayo ng isa pa. Lagay tayo ng ground pa dito. And then lalagay natin dito pa sa ground na isa pang ground. Saan ang ground pa rito? Yun. Dito. Okay. Okay. So, dalawang ground. Tapos, okay. Now, we're going to try these connections. Ito ang mag-aano ng distance.
ang program natin kapag itong servo motor ay itong ultrasonic, nakaread ng distance, iikot ng 90 degrees itong servo motor to open the gate. So nandito yung code natin. Pakita mo yung code. Ayan yung code. Yan, meron na tayong code. That is the code. Ayan, itong code natin. So ang gagawin natin, yan, compile muna natin. Ayan, nagko-compile siya. Tapos kapag pinindot ko tong upload, makikita natin itong motherboard na to, itong ating Arduino board, iilaw yan. Kinompile ko na. Hindi yan iilaw pa ngayon just because of wala pa tayong source of power. So lalagay natin to dito, ko-connect natin sa computer. Ayan, ilaw na siya. Ilaw niya, sabihin okay na, compile ko tong code na to na ginawa ko, and then tingnan natin kung gagana siya. Okay, hindi pa yung gagana kasi hindi pa ito nakalagay ng power. Yan, yan, pag inangat ko 90 degrees, pag binaba bubukas ang gate. Pag ganyan nakataas yung tubig, sasarado ulit ang gate. Kapag ang tubig nandito na, nasa malapit na rito, magkakaroon siya ng signal. Yan, bukas kasi malalim na. Pag mababaw ay kapag okay na, sarado. Bukas, sarado. Bukas, sarado. Bukas, sarado. Yan. Actually, hindi lang naman sa water level yung pwede magamit to. Kahit sa pag automatic open ng mga pintuan. Yan. Yan. Baba, taas. Baba, taas. Okay, yan lang muna. Maraming salamat.